Kabanata 1671. Nagising si Arisa hanggang pasado alas 9. Si Benjamin ay pa rin mahimbing sa kanyang pagtulog. Hindi niya ito ginlaysang, maingat na inilabas ang kanyang sarili mula sa kanyang mga bisig. Marahil ay nabalisa sa kanyang mga galaw, tumalikod si Benjamin sa kanyang pagtulog ngunit hindi siya nagising. Naghintay siya ng ilang sandali, at wala siyang nakitang mga palatandaan ng paggising ni Benjamin. Dahan-dahan siyang lumipat sa gilid ng kama at bumaba. Dumulas sa kanyang tsinelas, siya tiptoed sa banyo, lamang nagsisimula paghuhugas sa sandaling ang pinto ay maayos na sarado. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Arisa mula sa loob. Muli siyang sumulyap sa lalaking nakahiga sa kama bago nagtungo sa aparador upang magpalit ng damit. Nang makabihis na siya at hawak ang kanyang telepono, sa wakas ay lumabas na siya ng kwarto, dahan-daang isinara ang pinto sa likod niya. Dumiretso si Arisa sa silid ng mga bata upang tingnan, ngunit bumaba siya nang hindi sila makita doon. "Isa, gising ka na," sabi ni Mary. Wala siyang ibang magagawa sa bahay, kaya umupo siya sa maliit na sala, pumipili ng mga gulay na binalak niyang magluto para sa tanghalian. "Lola, nasaan si Gavin at ang iba pa?" Tumingin si Arisa sa paligid ngunit hindi nakita ang mga bata kahit saan. Tahimik at mapayapa ang bahay. Lumabas sila kasama si Edwin, upang bumili ng groceries. Sinulyapan ni Mary si Arisa, sa pag-aakalang hindi pa rin niya alam, at mabilis na tumahimik ang kanyang bibig. Napansin ni Arisa ang kanyang kaba at tumawa. Nagpunta na sila sa ospital upang makita si Itay, hindi ba? Oo. Maaga silang nagpunta sa umaga. Tumigil si Maria, pagkatapos ay mahinang nagtanong, "Alam mo ba? Kagabi, nagpunta si Benjamin sa ospital, at bumalik siya kaninang umaga upang ipaalam sa akin." Naghahanda na rin akong magtungo sa ospital ngayon, lumakad si Arisa kay Mary at sinabi sa kanya, "Kumain ka muna." Ang almusal ay inilatag pa rin sa hapagkainan, at wala pang iba. Mabilis na ibinaba ni Mary ang basket ng gulay at tumayo upang magpainit para sa kanya. "Magagawa ko ito sa aking sarili," marahang pinaupo siya ni Arisa, sinulyapan ang binalatan na dahon ng kamote. Ngumiti siya at sinabing, "Lola, hindi mo kailangang ihanda ang mga gulay na ito ng maaga. Marami pang oras para gawin ito mamaya. Nag-idle lang ako. Gusto kong magawa ito ng maaga. Ang gawaing ito ay medyo nakakaubos ng oras. Kung maghihintay ako hanggang tanghali, magmamadali ako at hindi ko ito matatapos ng maayos." Tumawa ang sagot ni Mary. Siya ang tipo na hindi makatiis na maging tamad. Kapag libre ka, maaari kang manood ng TV o kahit maglakad-lakad sa hardin. "Aalmusal na ako. Kumain ka na ba?" Payo ni Arisa sa kanya. Hindi na siya nagtagal sa paksa, tumalikod siya at nagtungo sa silid kainan. "Kumain na ako." Gayunman, sumunod pa rin si Maria. May mga merienda at oatmeal porridge sa kusina, at ang sahig ay medyo madulas. "Ang oatmeal ay nasa kusina. Pupunta ako at ihahatid ito para sa iyo, kaya hindi mo na kailangang pumasok." Madulas ang sahig. Si Mary ay hindi kapani-pani walang mahusay. Ang kanyang katawan ay ganap na gumaling. Sinulyapan siya ni Arisa, nakita ang kagalakan na nagmumula sa kanyang kalooban, na nagpainit sa kanyang puso. Bagamat hindi siya nakatanggap ng maraming pagmamahal ng magulang mula noong pagkabata, mayroon pa rin siyang mga matatanda na nag-aalaga sa kanya. Naglakad siya papunta sa silid kainan at umupo sa isang sulok ng mesa. Ang mesa ay puno ng pagkain, isang nakasisilaw na hanay ng iba't ibang mga almusal na nakapagpapaalaala sa mga matatagpuan sa isang labas na restaurant, na magagamit para sa sinumang pumili mula sa "Dito, mag-ingat, napakainit pa rin." Inihain sa kanya ni Mary ang banana oatmeal, isang ulam na gustong-gusto ni Arisa. Madalas nilang gawin ito para sa kanya. Ngayon, nang hindi nila siya nakitang bumangon, pinainit ito ni Mary para sa kanya, nag-aalala na baka hindi niya ito kainin habang mainit pa. "Sige." Bahagyang umatras si Arisa, naghihintay hanggang sa maayos ang lahat bago siya umupo. "Ano pa ang gusto mong kainin? Painitin ko ito para sa iyo." Si Maria ay nag-alok sa kanya ng isang seleksyon ng merienda, dahil ang mga nasa hapagkainan ay halos lumamig pababa. "Hindi na kailangan. Kakainin ko ito tulad nito." Sinabi sa kanya ni Arisa na itigil ang pag-abala tungkol sa "Hindi iyon gagawin. Buntis ka ngayon, kaya kailangan mong maging mas maingat sa iyong dieta. Mas mahusay na kumain ng mainit na pagkain." Payo ni Maria. Natawa si Arisa, at piniling pumili ng ilang bagay na gusto niya.
Masayang pinainit ni Maria ang mga ito bago ihain ang mga ito sa kanya, inilalagay ang lahat sa kanyang harapan. Hinay pa ni Arisa ang singaw na tumataas mula sa banana oatmeal, na sinunog lang ang kanyang bibig sa kanyang pagmamadali upang kumain. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula pa rin mula sa insidente. Nang makita ito, hindi alam ni Maria kung tatawanan o iiyak siya. Kabanata 1672. Maglaan ng oras sa pagkain. Huwag magmadali. Kung kailangan mo ng anumang bagay, tawagan mo lang ako. Pupunta ako roon at tatapusin ang paghahanda, sabi ni Mary kay Arisa nang hindi pinapanood siyang kumain. Pagkatapos, nagtungo siya sa maliit na sala. Ang maliit na sala ay matatagpuan din malapit sa kainan lugar, na pinaghihiwalay lamang ng isang screen mula sa pangunahing sala. Kung ang mga bisita ay bumisita, hindi nila makikita kung ano ang nangyayari sa gilid na ito. Sige, tumugon si Arisa, ibinaba ang kanyang ulo upang pumutok sa oatmeal bago dahan-daang ubusin ito. Ang oatmeal porridge ay medyo mainit, kaya lumipat siya sa iba pang mga merienda pagkatapos ng ilang kagat. Habang tinatangkilik niya ang kanyang almusal, sina Kingsley at Sean ay bumaba. Alam na ni Kingsley ang kalagayan ni Darius mula pa noong kagabi at binalak niyang bisitahin siya sa umaga. Balak pa niyang gumising ng maaga, ngunit tila natapos pa rin siyang gumising ng medyo gabi. Gayunman, dahil walang ibang bumangon, nagpasya siyang gisingin si Sean at binalak nilang bisitahin ang matanda sa ospital. Arisa, bumangon ka na rin. Lumapit sina Kingsley at Sean. Nang mapansin si Arisa na kumakain ng almusal, binati nila siya. Arisa, bakit ikaw lang? Tumingin si Sean sa paligid ngunit wala siyang nakitang iba. Tumingin sa kanila si Arisa, ngumiti, at hinimok silang simulan ang kanilang pagkain. Hindi ba totoo na hindi ako nag-iisa ngayon na narito kayong lahat? Ako ay bumangon lang sa aking sarili. Mangyaring, umupo at mag-almusal. Bakit hindi ka nakatulog ng kaunti pa? Bumalik ka ng huli kagabi. Mas mabuti sana bumangon ng kaunti mamaya ngayon. Nagpalitan ng sulyap sina Sean at Kingsley, hindi sigurado kung alam niya. Wala ni isa sa kanila ang tahasang binanggit ang pagpunta sa ospital. Sa isang taos-pusong tawa, tumugon si Kingsley, Arisa, hindi ka ba bumalik sa amin? Ngayon nagising ka, paano tayo maaaring magpatuloy na tamad sa kama, di ba? Tumango si Sean sa pagsang-ayon, tumawa habang sinasabi niya, sa katunayan, hindi kami maglakas loob na matulog ng napakatagal. Kung magagalit si Benjamin at Itaboy kaming lahat palayo, hindi ba tayo mawawala? Hindi kami makakapunta para sa libreng pagkain sa hinaharap. Kilala sila ni Arisa, sinulyapan niya sila ng nakangiti, na itinuturing ang kanilang mga salita bilang isang biro lamang. Si Benjamin ay tamad pa rin sa kama. Hindi pa siya bumangon. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na magsalita tungkol sa inyo? Aking kabutihan, hindi pa rin ba nakahiga sa kama si Benjamin? Napaka hindi pangkaraniwan. Gould, masyado bang matindi ang mga aktibidad kagabi? Arisa, dapat mo siyang gawin, pigilan ang sarili ng kaunti. Huwag mo na siyang pabayaan sa murang edad mo. Alam ni Kingsley kung nasaan si Benjamin kagabi ngunit nagkunwaring hindi niya alam. Pinagtatawanan ko siya. Bahagyang umiikot ang bibig ni Arisa. Tungkol sa sitwasyon ng labanan, ilang araw na silang pagod. Kahit na may isang tao na may intensyon, siya pagod na pagod lang siya para kumilos. Maaari lamang siyang maglakas loob na isipin ito. Sa sandaling ito, matapos ang panunukso ni Kingsley, ang mga tainga ni Arisa naging medyo pula. Agad siyang nagsalita para magpaliwanag. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung ano, patuloy pa rin ba silang nag-uumapo? Sobra mong iniisip ito. Hindi siya nakatulog kagabi, pero iyon ang dahil nasa ospital siya at nakipag-ugnayan kay tatay. Umuwi lang siya dito umaga. Nagulat si Kingsley, nakatingin kay Sean, na nakatitig din sa Arisa sa pagkagulat. Bakit lahat kayo nakatingin sa akin ng ganoon? Hindi ka ba kumakain ng breakfast? Tinukso ni Arisa, kumagat ang kanyang bibig ng bagel. Akala namin hindi mo alam, pero alam mo na ang lahat, sama ba? Tanong ni Sean na natawa. Nalaman niya ang tungkol sa sakit ni Darius nang siya ay nasa bahay siya ni Hoffman, pero hindi siya naglakas loob na sabihin kay Arisa dahil natatakot siya na mag-alala sa kanya. Alam mo ba ang tungkol dito ng mas maaga kaysa sa ginawa ko at pinili mong huwag sabihin ako? Napatingin si Arisa kay Sean, ang kanyang tingin ay matindi at mapang-api, sapat na upang iparamdam sa sino man na may kasalanan. Sa isang tawa, iniiwasan ni Sean ang kanyang tingin. Hindi ko rin alam ng matagal.
Hindi napigilan ni Kingsley ang kanyang mapagkunwari na pag-uugali at inilantad siya. Sabi niya, tanggalin mo na. Maging si Arisa ay nakakaalam nito. Bakit mo pa rin sinusubukang takpan ito? Kailangan ba ito? Nalaman ko kagabi. Ako'y gising, gutom na gutom gabi-gabi. Naghanap ako ng makakain, nang makita ko umalis si Benjamin. Nung tinawagan ko lang siya ay nalaman ko na si Old Mister nasa ospital si Graham. Kung bumaba lang sana ako kanina, pupunta na sana ako kasama niya ang ospital. Inutusan ko siyang magmaneho pabalik at sunduin ako para makaalis na kami. Sabi niya, hindi naman siya nag-uusap ngayon, sabi niya sa akin na mag-uusap kami. Habang nakikinig si Arisa ay nagpatuloy siya sa pagkain. Hindi na nakapagtataka na si Kingsley kahapon ko lang ito nalaman, at alam na siguro ito ni Sean dahil medyo matagal. Kahit na hindi siya ipinaalam ni Edwin at ng kanyang mga anak, ang siguradong aabisuhan siya ng ospital. Kabanata 1673. Ngumiti si Sean, sumulyap kay Arisa, at pagkatapos ay nagtapat sa totoo lang, nalaman ko lang ito nang pumunta si Edwin sa tirahan ni Hoffman. Hindi ba nasa base ka ba ni Jeremiah noong panahong iyon, Arisa? Wala akong pagkakataong sabihin ikaw. Bukod dito, hinarang ng tirahan ng Hoffman ang lahat ng signal, kaya imposibleng mangyari ito makipag-ugnay sa labas ng mundo. Alam mo, na, pagkatapos, dumating ka, sa oras ng pagkain, marami kayong oras para sabihin sa akin, pero pinili ninyong lahat manatiling tahimik. Hindi naman talaga sila sinisisi ni Arisa. Tinutokso lang niya Sean dahil wala siyang ibang gagawin. Hinagod ni Sean ang kanyang ilong, bumubulong, hindi ba natatakot kami na baka mag-alala ka sa pamilya mo kapag natagpuan mo palabas? Hindi rin dapat madalas na ma-stress ang kalusugan mo. Ilang beses na umungol si Arisa. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Ang panganib si Gavin at Zachary ay nalutas, si Benjamin ay bumalik, at doon ay naayos na. Wala na akong ibang dapat ipag-alala sa bahay. Hindi ba't ito ang tamang panahon para sabihin ako tungkol dito? Hindi lamang si Sean kundi pati na rin si Kingsley ang napili. Ang dalawa nagpalitan ng mga sulyap, kapwa nakaramdam ng lamig na dumadaloy sa kanilang mga gulugad. Si Arisa ay may kakayahang mag-ayos ng mga account. Sa mahinang tinig, tanong ni Kingsley, Arisa, balak naming bisitahin si Old Mr. Graham sa ospital kalaunan. Gusto mo bang sumali sa amin? Sa pagtingin sa iyo ay tiyak na magpapasaya sa kanya, at mas magiging matulungin siya sa kanyang paggamot. Mapabilis nito ang kanyang paggaling. Napatingin si Arisa sa kanya, at sumagot sa mahinang tinig, nagpaplano ako upang pumunta doon kahit papaano. Sinusubukan mo bang mag-sneak off nang wala ako ngayon? Sina Kingsley at Sean ay nagbahagi ng isang awkward na tawa, na parehong nagsasabi ng sabay-sabay, Arisa, masyado kang matalino. Walang may tatagaw sa iyo, umungol si Arisa bilang tugon. Sa kabila nito ay hindi pa rin sila nagsisimula sabi niya, hindi ka ba kumakain? Tatapusin ko sa lalong madaling panahon. Handa nang kainin ang oatmeal porridge. Kinakain ito ay medyo madali. Hindi na kailangan ng mabigat na pagmuya. Kung sa tingin mo ay malamig, magpainit ka. Si Arisa ay hindi palayawin sila. Pagkatapos ng lahat, sila ay narito ng isang beses o dalawang beses. Dapat nilang prituhin ito tulad ng kanilang sariling tahanan. Hindi malamig. Ang pagkain ay sakto para sa atin. Hindi kami mapang-akit mga tao, pagkatapos ng lahat. Habang kumakain, sumagot si Kingsley. Subalit nang makilala niya si Arisa, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at agad niyang ipinaliwanag. Arisa, hindi ko sinasadya na single ka, pero espesyal ka. Ikaw kumain ka na lang ng mainit. Napapikit si Sean sa gilid, nag-iisip sa sarili. Ang higit pa nagsasalita ka, mas maraming pagkakamali ang malamang na gawin mo. Lumapit si Maria para irihit ang kanilang almusal para sa kanila. Gayunman, parehong natagpuan ito ni na Kingsley at Sean na nahihirapan at hindi ito pinayagan siya upang gawin ito. Madam Mary, lahat tayo ay magaspang na tao, kaya hindi na kailangan pang magpainit. Ito ay masarap kainin ito ng ganito. Magaspang na lalaki. Nang marinig ang sinabi ni Arsley sa sarili, si Arisa wala akong magawa kundi tumawa. Kahapon, talagang kahawig nila ang mga magaspang at matitigas na lalaki. Huwag mo akong pagtawanan, Arisa. Hindi naman nahiya si Kuya Germs sa lahat. Karaniwan, hindi siya isang magaspang na tao. Hindi man lang siya lumalabas sa bahay kung hindi siya nakasuot ng damit na parang peacock. Sa mga kapatid, si Kingsley ang nagmamahal sa damit karamihan. Parang kahapon ka lang. Natawa si Arisa.
Naisip ni Sean ang hitsura ni Kingsley at ng kanyang grupo at hindi niya magawa. Tumawa ka lang ng malakas. Hindi ka pa ba naliligo mula nang pumasok ka sa basement? Kayong lahat amoy na amoy. Kahapon ay nakaupo siya malapit kay Kingsley, sapat na para kunin ang kanyang amoy. Gayunman, may nag-set up ang mga ito. Kahit si Sean ay hindi natawa ako sa kanila kahapon. Kung hindi, ito ay isang ganap na kakulangan ng kapatiran. Iba na ang sitwasyon ngayon. Biro lang iyon. Oo nga pala, kung natrap ka dyan, siguradong maamoy mo mas masahol pa sa akin. Iniikot ni Kingsley ang kanyang mga mata kay Sean, at isinasagawa ang kilos ng may ganoong parang ang sarap ng emoticon na madalas na ginagamit ng mga batang babae. Maaari bang malaman ito ni Kingsley mula sa kanila? Ang tingin ni Arisa ay gumagala sa kanila, ang kanyang kalooban ay naka-excite. Kailangan mo ba talagang i-roll ang iyong mga mata ng napakalaki sa biro ko? Hindi ba nakakapagod ba ang mga mata mo? Natawa si Sean habang pinagmamasdan ng galit ni Kingsley pagpapahayag. Binabalaan ko kayo, huwag mo na itong banggitin pa. Kung gagawin mo, ito ay higit pa sa isang malamig na balikat na makukuha mo, bulong ni Kingsley. Haha, natawa si Sean at bahagyang hinawakan ang kanyang ilong. Nakikita na patingin sa kanya si Kingsley, wala siyang choice kundi baguhin ang paksa. Kumain ka, Kabanata 1674. Kung hindi tayo kumakain ngayon, hindi na tayo hihintayin ni Arisa, paalala ni Sean kay Kingsley. Hinikayat niya siyang mag-focus sa kanyang pagkain sa halip na makipag-usap. Arisa, kumain ka ng dahan-dahan. Huwag kang mag-alala, hintayin mo na lang kami. Masayang sabi ni Kingsley kay Arisa, na kumikilos na parang isang malaking bata, na nakakatawa. Hindi ka ba nahuli ng isang lobo na lubo? Nakatakas na ba ito? Arisa, naalala ko na inutusan siya ni Benjamin na bumalik lamang pagkatapos niyang mahuli ng sapat. Maituturing itong blessing in disguise dahil sa huli ay bumalik siya kasama si Benjamin. Ilang beses na nagbuntong hininga si Kingsley, at sinabi sa kanila, natapos ko lang ang sa basement na iyon dahil sinusubukan kong mahuli ang lobo na ito. Ako ay orihinal na sinusundan ko ang isang tao, ngunit nawala ko sila. Pagkatapos ay nakita ko ang lobo at nagsimulang habulin. Huwag mong pansinin ang aking kapaligiran. Nang makita ako ni Jack na nahulog, wala siyang nagawa kundi bumaba at magligtas ako, at dahil dito, pareho kaming nakulong. Napakunot ang noo ni Sean, naramdaman niyang may hindi tunog tama na. Sa simula pa lang ba ay na-target ka na? Sinadya ba ang lahat? Marahil sinadya ng Wolf Cub na palayain ka para akitin ka. Natagpuan ni Arisa na nawala ito kakaiba. Ang mga lobo ay mga hayop na nakapak, hindi madali para sa kanila na maging nakahiwalay. Minsan o dalawang beses ay maayos ang ilang mga struggler, ngunit ang mga madalas na pangyayari ay masyadong kainahinala. Baka naman kasi kami ang nag-aalaga sa amin ng mga Pinoy, pero ang hirap mag-alaga ng mga Pinoy parang hindi malamang naakitin tayo. Talagang mga ligaw na lobo ang mga ito. Nakakalungkot na hindi namin ginawa hulihin sila. Napakaganda nito, kasama ang puting balahibo nito. Nang magsalita si Kingsley tungkol sa maliit na anak ng lobo, hindi mapigilan ng kanyang mga matang ngunit nag-iilaw, puno ng hindi mapigilan na kaguluhan. Siya ay masigasig at walang tigil, ibinahagi niya sa kanila ang kanyang mga karanasan. Sa palagay ko ang sinabi ni Arisa ay may katuturan. Malamang na isang huwag kang mag-alala, kaya huwag kang mag-alala, sabi ni Sean sa naririnig ko ang sinabi ni Arisa. Naging malinaw ang pakiramdam ng kalungkutan. Kahit na ang mga lobo pack madalas na lumitaw sa disyerto, nakatagpo ng isang nag-iisang lobo na anak ay pa rin ng isang bihirang pangyayari. Lalo na ang taong iyon, napakahinala niya. Nakita mo ba siya muli mamaya? Napakunot ang noo ni Kingsley sa pagkabigo, galit na sabi niya, kami wala akong nakitang sinuman. Nung nahulog kami sa basement, wala ni isang anino lang. Pero nalaman namin na matagal na silang hindi nagkikita. Halos hindi na anumang alikabok sa loob, at ang mga countertop ay malinis lahat. Sa kaibuturan ng mga mata ni Arisa, isang dagat ng pagmumuni-muni ang umiikot. May mga taong lihim na gumagawa ng kontrabando doon, ngunit biglang lumipat para lang magplano laban kay Benjamin. Parang kaunti lang ang lahat malayo, hindi ba? Napakalaking kaguluhan. Ito ay talagang nakakalito. Kahit na ito ay isang nakakalungkot isipin na matagal na rin sigurong nag-iipon, di ba? Mataas ang stakes. Ewan ko ba kung ano ang investigasyon ni Jeremiah pupunta. Bulong ni Sean. Nais ding malaman ni Arisa kung paano ang pagsisiyasat, ngunit ang bagay na ito ay hindi simple. Malamang na hindi ito malulutas ng mabilis. Magandang umaga.
Biglang may umalangaw mula sa likuran. Lumingon si Arisa para tumingin. Magandang umaga, Chief Zabel. Lumapit si Lucian, at lahat sila ay tumugon sa isang pagbati pagkatapos ng isa pa. Sir Gabby, umuwi ka na lang. Ano ang gusto mo kumain? Maaari kong iparamdam sa iyo ang isang tao na magpainit para sa iyo, o kung mayroong isang bagay na espesyal, gusto mo. Maaari naming ihanda ito ngayon. Tumayo si Arisa para batiin si Lucian, na parang siya ay isang panauhin sa kanilang tahanan at isang pinahahalagahan na tao doon. Hindi na kailangan ng formalidad. Yun lang ang kakainin ko. Hinawakan ni Lucian ang kanyang inutusan niya si Arisa na umupo at kumain. Umupo siya sa tabi ni Arisa. Sir, bihira po kayong makita dito. Sigurado ka bang hindi gusto mo bang kumain ng mainit-init? Huwag mong sabihing pinabayaan ka ni Benjamin kalaunan. Kanina pa siya nakilala ni Kuya Germs at medyo nakilala ko na siya. Nagbibiro siya kay Lucian. Noong nakaraan, nang kasama nila si Benjamin sa departamento, si Lucian ang kanilang pinuno sa koponan. Bagamat hindi pa siya direktang nangangasiwa sa kanila, nakilala na nila siya dati. Si Kingsley ay may kakayahang maging pamilyar sa lahat. Lumaki na si Sean na sanay na siya, hindi nabanggitin pa si Lucian, na isang matandang kakilala. Natawa naman si Lucian habang nakatingin sa dalawa. Paano ako maglakas loob na magreklamo tungkol kay Benjamin? Okay lang naman kung hindi siya magrereklamo sa akin. Ang mga ito ginawa rin ito sa umaga. Hindi naman talaga ako detalyadong tao, kaya hindi mahalaga. Sa totoo lang, busy ako kaya wala na akong oras para kumain. Ngayon, handa ng pagkain. Pagkagising ko, napakaswerte ko. Suck. Dapat ay naitala ko na lang ang sinabi mo at hinayaan ko na lang naririnig ni Benjamin kung paano ninyo siya pinupuri. Sabi ni Kingsley na nakangiti, yumuyuko naghanda siya ng espesyal na almusal sa harap ni Lucian. Ngumiti si Lucian sa kanya, at itinaas ang kanyang kamay bilang isang kilos. Hayaan mo na, maaari kong maabot ito sa aking sarili. Boss Zabel, kumain ka pa. Hindi gaanong pamilyar si Arisa sa totoo lang, hindi na siya nagbibiro. Kabanata 1675. Okay, napatingin si Lucian kay Arisa, at sinabing mainit, dapat kumain ka rin. Wala akong pakialam. Natawa si Arisa, bagamat matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa kanya, naisip niya na si Lucian ay nawalan ng pag-asa. Simpleng tao. Arisa, malapit na si Chief Zabel kay Benjamin, Sean hinalikan niya ito, para maibsan ang stress niya. Alam ko, tumango si Arisa sa pagsang-ayon, naalala na sinabi ni Benjamin ganoon din siya kahapon. Ano ang pinag-uusapan ninyo ng napakasigla? Sinimulan ni Lucian kumain, ang kanyang mga mata ay naglilibot din sa iba pang mga delicacy sa mesa, nagtataka alin ang dapat niyang subukan. Sina Kingsley at Sean, matapos sulyapan ni Arisa, ay sumagot ang mga salita ni Lucian na may matinding tawa. Ano ang maaari naming pag-usapan maliban sa kung bakit kami ay manipulahin? Hindi namin alam kung kailan namin mapapanood ang Pinoy na Pinoy mga eksena. Anong klaseng sama ng loob ang hawak niya sa amin para gusto niyang ipinang ganoong malubhang akusasyon sa amin? Ang pag-aalaga sa bansa at sa kaligtasan ng isang pamilya ay maaaring maging sanhi ng pag-atake sa malubhang kahihinatnan. Ang mas magaan na parusa ay maaaring maging ilang dekada ng pagkabilanggo, samantalang ang pinakamabigat ay maaaring magresulta sa direktang parusang kamatayan. Ang mga gamit sa basement ay sapat na upang ilagay sa panganib ang buhay ng mga ito lahat. Itinaas ni Lucian ang kanyang tingin upang sulyapan silang dalawa, nagbabala, walang chismis tungkol dito. Hindi nag-aalala si Lucian sa kanila. Natatakot siya na baka may maisip na tao pakinggan at maging maingat. Mas mainam na isaalang-alang nila ang isyong ito bilang isang bagay na sa nakaraan, huwag masyadong seryosohin. Isipin mo na lang na mali ang pagkakaintindihan. Nang marinig ang sinabi ni Lucian, nagpalitan ng sulyap ang grupo bago masunurin tumungo sa pagsang-ayon. Naunawaan. Nang marinig ang kanilang mga salita, tumingin sa kanila si Lucian at tumawa. Huwag kang masyadong tensyonado, hindi naman ganoon kaseryoso. Umiling ang bibig ni Kingsley, at bamulong siya, sinabi mo na lahat ng ito. Siya ang hindi nagpatawad sa kanilang chismis, at ngayon ay siya na ang sabi nga ng isa, hindi naman big deal yun. Dahil dito, hindi siya makapagsalita. Buntis na si Arisa. Kung natatakot ka sa kanya ng labis na may masamang mangyayari, hindi ka pababayaan ni Benjamin. Humingi ng paumanhin si Lucian kay Arisa. Natatakot lang ba ako sa iyo ngayon?
Lahat kayo ay mga non-staff personnel, ordinaryong tao, kaya hindi maganda para makialam ka sa mga bagay na ito. Kahit alam mo, magkunwari ka na huwag. Ito ay para sa iyong sariling kabutihan. Naiintindihan ko, Pangulong Aquino. Magpahinga sigurado. Nag-uusap lang kami dito. Huwag na tayong mag-aaway sa labas. Alam din ni Arisa na ang mga bagay na ito ay medyo sensitibo. Tiningnan ni Lucian si Arisa na may bagong paghanga sa kanyang mga mata. Mangaling kay Sean at Kingsley, sinabi niya, dapat kayong dalawa ay matuto mula sa isa. Siya ay napakamatalino. Ang ginagawa mo lang ay magdulot ng gulo. Kailan ba tayo nagdulot ng gulo? Hindi mo malalaman. Si Arisa lang maging magalang sa iyo dahil hindi kanya kilala. Napaungon si Kingsley ang kanyang mga ngipin. Kahit na malapit na sila, nagawa pa rin ng kanyang mga salita takutin sila. Napatingin sa kanya si Lucian, hindi na nagsalita pa, at nakatuon sa kanyang pagkain. Naiinis na tingin ni Arisa kay Kingsley. Ito ay kaya awkward. Kumain tayo. Kumain tayo. Sinalubong ni Kingsley ang titi ni Arisa, at binigyan siya ng isang awkward ngiti. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, si Lucian ang unang nagsalita. Binayamin niya pumunta sa kumpanya. Bakit hindi ko siya nakita? Si Benjamin ay isang workaholic. Inakala ni Lucian na, nakarating na siya sa maaga sa umaga para maging busy. Natutulog pa rin siya. Kinailangan niyang lumabas kagabi. Pagkatapos ng matapos siyang kumain, kumuha si Arisa ng napkin at pinunasan ang sulok ng kanyang bibig. Nagtaas ng kilay si Lucian, bahagyang nagulat. Akala ko siya ay lumabas. Hindi ko inasahan na natutulog pa rin siya. Ano ang huling ginagawa niya gabi? Nagpunta siya sa ospital para samahan ang tatay niya. Nag-alinlangan si Arisa bago pa man hindi siya sigurado kung kilala ni Lucian si Darius. Nagulat si Lucian, hindi inaasahan ni Lucian na nasa ospital si Darius. Mabilis siyang nilunok niya ang pagkain sa kanyang bibig. Ano na nga ba ang nangyari kay Pangulong Aquino? Seryoso ba ito? Bumalik si Benjamin kaninang umaga at sinabing mas maganda na siya ngayon. Bumalik na ang dating karamdaman. Hindi inaasahan ni Arisa na ganoon ang pakialam ni Lucian marami tungkol sa matandang lalaki. Masaya rin siya para kay Darius. Anong ospital yan? Kailangan ko siyang bisitahin. Habang nagsasalita si Lucian, agad niyang pinasok ang isang piraso ng pastry sa kanyang dali-dali siyang kumuha ng isang napkin para panasan ang kanyang mga lobby, at nawala ng interes sa pag-iwas sa kanyang mga lobby. Masiyahan sa kanyang pagkain. Sir Gabby, kumain ka na lang ng kaunti pa. Walang pagmamadali. Ang dalawa ng kailangan din nilang pumunta sa ospital. Tinawag siya ni Arisa at sinigurado niyang lahat nasa kanya na ang kanilang anak. Kabanata 1676. Sir, halos wala ka ng kinakain. Umupo ka na lang at magkaroon ng ilang higit pa. Ang lahat ng ito ay inihanda para sa iyo. Sayang lang kung hindi ka na kumakain pa. Bisitahin natin si old Mr. Graham pagkatapos nating mabusog. Hindi na ba kailangang magmadali? Sabi ni Kingsley. Hindi pa rin sila kumakain ng kanilang anak, lalo na si Lucian, ang foodie. Ang matandang si Mr. Graham ay may mataas na presyon ng dugo at sakit sa puso. Gayunman, hindi ito gaanong nag-aalala basta't inaalagaan niya ng mabuti ang kanyang sarili. Pinuno Zabel, hindi mo na kailangang mag-alala ng labis. Mamayang almusal na lang tayo. Ipinaalam ni Sean kay Lucian ang kalagayan ng kalusugan ni Darius. Napatingin si Lucian sa kanilang dalawa. Napansin ko na si Arisa ay matapos kumain, hinimok niya, kung gayon, dapat kayong dalawa ay kumain ng mas mabilis. Tumigil dili-dali ang, ayon sa gusto mo, sabay na sabi ni na Kingsley at Sean. Binarin sila ni Lucian isang malungkot na tingin. Sir, maglaan po kayo ng oras para kumain. Gagawa ako ng isang tumawag sa telepono doon. Humingi ng paumanhin si Arisa bago siya umalis sa mesa. Tumango si Lucian at kumain ng mas mabilis. Nagtungo si Arisa sa living room para maghintay sa kanila habang naghahatid din sa kanila pagkakataon na tawagan si Gavin. Sa ospital, nang makita ni Gavin na ito ay isang tawag mula kay Arisa, siya ay sabi niya, tumatawag si Mommy. Nagising na ba siya? Hello, Mommy. Masayang sinagot ni Gavin ang telepono. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanya, likas na tumahimik, sabik na marinig ano ang sinabi ni Arisa. Anak, nasa ospital ka pa ba kasama si Lolo? Sa pagdinig sa boses ng kanyang anak, hindi mapigilan ni Arisa na mawala ang ngiti sa kanyang mga lobby. Oo, nasa ospital kaming lahat kasama si Lolo. Mommy, paano mo nalaman? Tanong ni Gavin sa mahinang tinig, na tila medyo may kasalanan.
Kumunat ang noo ni Arisa. Sinabi sa akin ng tatay mo kaninang umaga. Pupunta ako sa lalong madaling panahon. Tanungin mo si Lolo kung may kailangan ba siyang dalhin sa akin. Kaya ko dalhin mo na lang sa akin. Mami, sandali lang. Sabi ni Gavin, saka tinakpan ng telepono at bumaling kay Darius. Lolo, tinatanong ni Mami kung may kailangan ka ba sa kanya. Malapit na siyang dalhin sa iyo para dalhin ito sa iyo. Nasa akin na ang lahat ng kailangan ko dito, kaya sabihin mo sa kanya na huwag kang pumunta. May hindi na niya kailangang maglakbay pabalik-balik. Ito ay hindi kinakailangang gulo. Ayaw ni Darius na mapagod si Arisa. Gusto niya siyang manatili ka sa bahay at magpahinga. Sabihin mo sa kanya, okay lang ako. Baka makauwi pa ako bukas. Narinig ni Arisa ang sinabi ni Dario at sinabi sa kanyang anak, kakaunti ang mga ito. Marami pang gustong bumisita kay Lolo. Sasamahan ko sila sandali. Mami, sino po ba yan? Nanlaki ang mga mata ni Gavin. Inisip niya kung maaari itong maging Kingsley at Sean. Ito ang lolo na nakilala mo kahapon. Mabilis na Arisa na itama niya ang kanyang sarili nang mapagtantong niyang mali ang kanyang seniority. Mr. Watts at si Mr. Bailey ay naroon din. Oh, sige, hihintayin ka namin, kung gayon. Sumagot si Gavin, pinili niyang huwag upang ipahayag ang mga salita ni Darius. Sigurado siyang darating ang kanyang ina. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya nakikita si Darius mismo. Mami, kumain ka muna bago ka umalis. Huwag mamatay sa gutom iyong sarili. Nag-almusal na ako at hinihintay ko na sila. Dapat silang kumain ka na agad. Isang ngiti sa mga mata ni Arisa ang naramdaman niya nang naririnig ko ang mapang-akit na mga salita ng kanyang anak. Matapos silang paalalahanan na huwag masyadong maingay at guluhin ang kapahingahan ni Dario, sa wakas ay ibinaba na niya ang telepono. Mami, sabi ni Mami, dadalhin ka niya sa ibang tao sa lalong madaling panahon. Binanggit pa rin ni Gavin ang sinabi ni Arisa. Bahagyang tumawa si Darius, ikaw hindi ko sinabi sa kanya ang sinabi ko. Hindi ba nakakapagod para sa kanya na maglakbay pabalik at sa labas? Mag-aalala si Mami kung hindi kanya dadalawin. Gavin craned ang kanyang leeg, nakatingin kay Darius, ang kanyang maliit na mukha ay puno ng kaguluhan. Sige, ilang araw na ang nakalilipas mula nang makita ko si Mami. Siya maaaring dumating. Miss na talaga ni Darius si Arisa. Bukod sa Mami mo, sino pa ba ang pupunta dito? Bukod kay Mr. Watts at Mr. Bailey, mayroon ding lolo na kilala bilang Punong Zabel. Talagang kahanga-hanga siya noong nasa bahay kami ni Jeremiah kahapon. Wala namang itinago si Gavin kay Darius at sinabi sa kanya ang tungkol sa taong ito. Kumikislap ang mga mata ni Darius habang nakatingin kina William at Edwin. Ito ba Lucian Zabel? Siguradong maganda ang alaala mo, old Mr. Graham, sabi ni Edwin na may ngumiti ako at binigyan ng thumbs up si Darius. Kabanata 1677. Kahit na hindi siya pinayagan ni Darius na magdala ng kahit ano, si Arisa pa rin pumunta siya sa studio at kumuha ng ilang libro para sa kanya. Kung gusto niyang magbasa, kaya niya lumipat sa pamamagitan ng mga ito upang magpalipis ng ilang oras. Nang matapos siyang mag-impake, sina Lucian, Kingsley, at Sean, matapos ang kanilang almusal ay dumating na ang lahat. Pumunta na tayo. Halos tanghali na, bahagyang sabi ni Lucian balisa. Nag-aalala siya na baka huli na silang dumating, baka guluhin nila si Darius, pahinga. 10:00 pa lang ngayon. Pagkatapos lamang ng 10:00 kapag makarating tayo doon, natatawang sabi ni Kingsley. Hindi ba kailangang magpahinga si Commander Graham? Napatingin sa kanya si Lucian. Halika na, napangiti si Arisa habang nakatingin sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya na Maria, Lolo, kung hindi pa ako nakabalik sa tanghalian at si Benjamin ay tulog pa rin, hindi na kailangan pang gisingin siya. Hayaan mo siyang matulog. Isa, hindi ka bababalik para kumain ng tanghalian. Dali-daling lumabas si Maria mula sa ang maliit na silid tulugan. Hindi ako sigurado kung babalik ako. Aalis na kami ngayon. Arisa sinundan sila at sabay na nagtungo sa ospital. Nagmamaneho si Kingsley, kasama si Sean sa upuan ng pasahero, habang si Arisa at umupo si Lucian sa likuran. Saglit na hinangaan ni Lucian ang tanawin ng Yellview, pagkatapos ay lumingon siya para makita ang bookbag na hawak ni Arisa ang kanyang mga bisig. Nagdala ka ba ng mga libro para kay Commander Graham? Tumango si Arisa. Oo, may dala akong ilang libro. Makakatulong ito sa pagpasa ilang oras. Ang tingin ni Lucian ay nanatili sa kanyang mukha ng kaunti kaysa dati. Siya ay lubos pa ring nagulat.
Ang mga ito ay kapansin-pansin na magkatulad. Kung hindi ko alam ang mas mahusay, akala ko ay pareho sila tao. Ilang dekada na ang nakararaan ay kasing edad na rin ang biktima. Imposible para sa kanila na mukhang ganito pa rin kabata matapos ang napakaraming taon. Napatingin si Arisa kay Lucian, napansin niyang nakatingin pa rin ito sa kanya, na medyo nababalisa sa kanya. Sir, na-miss niyo na po si Dennis, di ba? Gaano katagal ang plano mong manatili sa pagkakataong ito? Mayroon bang anumang mga lugar na nais mong bisitahin? Pwede ka na naming ihatid sa gabi. Arisa casual sinimulan. Ilang maliit na pag-uusap. Sa pagbawi ng kanyang katahimikan, natawa si Lucian. Plano kong bumalik ngayong hapon. Medyo nagmamadali ang biyahe na ito, at hindi ako naghanda ng maaga. Marami pa akong trabaho na hindi ko pa naasikaso, kaya kailangan kong magmadali pabalik. Kinaumagahan ay nagplano si Lucian na makipag-usap kay Benjamin. Gayunman, natagpuan siyang natutulog pa rin at nalaman ang tungkol sa pag-ospital ni Darius, nagpa siya siyang bumisita at umalis sa hapon. Babalik ka ba sa lalong madaling panahon? Bahagyang nagulat si Arisa. Siya akala ko ay mananatili siya sa kanila ng 1 o 2 araw pagkatapos niyang bumalik dito. Hindi niya inasahan na aalis siya ng napakabilis. Wala naman akong ibang choice. May trabaho pa ako. Hindi ako nagbabakasyon. Hindi ko kayang mawala ng trabaho. Natawa si Lucian. Nais din niyang manatili ng ilang higit pang mga araw upang makipaglaro sa mga anak ni Benjamin. Isa ka ring workaholic. Lagi mong sinasabi na si Benjamin ay isang workaholic pero wala kang pinagkaiba sa kanya, panunokso ni Sean kay Lucian habang tumalikod ito. Napabuntong hininga si Lucian, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, nasa inyo ito madali. Kadalasan ang ating gawain ay hindi mahuhulaan. Sa sandaling dumating ang isang kagyat na gawain, kailangan kong magtrabaho kaagad. Alam ng lahat ang likas na katangian ng kanyang trabaho. Sa katunayan, hindi ito tulad ng kakayahang umangkop tulad nila. Siguro sa susunod, kung mabibigyan ako ng pagkakataon, pupunta ako at magkakaroon ng isang magandang oras. Tumingin si Lucian kay Arisa, medyo humihingi ng paumanhin. Sige, pumunta ka lang sa tuwing libre ka. Ikaw ay palaging maligayang pagdating, nakangiti na sagot ni Arisa, na tunay na tinanggap ang kanyang pagbisita. Tumango si Lucian, sumulyap kay Arisa, at nagtanong tungkol sa isang bagay na mas gusto ako. Isa, patawarin mo ako sa katapangan ko, pero pwede ko bang tanungin kung ano ang kahulugan ng iyong ina? Pangalan. Natigilan si Arisa. Tiningnan niya si Lucian na nalilito. Bakit bigla siyang magtanong ka rin tungkol sa nanay ko? May alam ba sila? Tiningnan din ni Sean si Lucian na may pagkalito. Napatingin si Kingsley sa rearview mirror, hindi mapigilan ang kanyang pagkamausisa. Bakit mo tinatanong? Maingat na tanong ni Arisa. Tinanong pa nga ni Jeremiah ang tungkol sa nanay ko. Tiyak na hindi ito isang sa totoo lang, hindi lang naman ako nag-iisip kung sino ang nanay ko. Kabanata 1678. Sa kabila ng kalungkutan sa kanyang mga mata, hindi na nagpigil si Lucian, ipinahayag niya ang malalim na kaisipan sa kanyang isipan. Kasi parang kakilala mo na ako. Nagpalitan ng tingin sina Kingsley at Sean, medyo nagulat. Sir Zabel, sino po ba ang taong ito? Nakilala mo na ang isang tao na tila tulad ni Arisa. Baka kambal na lang sila. Sabik na tanong ni Sean, habang si Kingsley hinawakan din niya ang kanyang mga tainga para marinig ang sagot ni Lucian. Hindi naman sila kambal. Ang taong kakilala ko ay kasing edad ko. Napatingin si Lucian kay Arisa. Baka naman nanay mo yun. Nawalan kami ng kontak para sa marami taon. Nagsimulang tumibok ang puso ni Arisa. Nag-aalala siyang nagtanong, ano ba ang pangalan ng taong iyon? Kilala ba talaga nila ang biological mother ko? Kung alam ko ang pangalan niya, mas madali para sa akin ang mag-imbestiga. Akala ko si Jeremiah lang ang makakaalam sa akin, inay, pero hindi inaasahan, nakilala rin siya ni Chief Zabel. Ito ay magiging higit pa. Maginhawa na tanungin ng direkta si Chief Zabel. Ang pangalan niya ay Lucinda Luet, sabi ni Lucian, na nakatuon ang tingin sa kanya. Kapag nakita niya ang nalilito na ekspresyon sa mukha ni Arisa, isang kislap ng pag-aalinlangan ang tumawid ang kanyang mga mata. Hindi ba siya ang kanyang ina? Ito ba ang pangalan ng iyong ina? O baka naman may picture ka na, Naramdaman ni Lucian ang pag-asa sa kanyang puso. Hindi pa sila nakikipag-ugnayan sa loob ng mga dekada. Mula nang makipagtalo si Lucinda kay Jeremiah at umalis, hindi na siya lumitaw muli. Nagpadala na rin sila ng mga tao para maghanap pero wala silang balita. Hinawakan ni Arisa ang kanyang mga lobby. Ako,
Ni hindi ko nga alam ang pangalan ko. Biological ina, pabayaan na lang kung ito si Lucinda na alam mo ay tunay ngang. Ang aking biological na ina. Baka sa mga mata ni Lucian ang isang bakas ng pagkadismaya. Matagal ko nang nalaman na ako ay isang inampun na bata sa ang aking pamilya. Hindi ko alam kung sino ang biological parents ko. Tiningnan ni Arisa si Lucian, na tila nag-ayos na ng sarili at tila medyo humihingi ng paumanhin. Siguro hindi nila alam ang pag-iral mo. Kung alam niya iyon hindi niya alam, hindi siya magiging biglaan sa tanong niya kanina at medyo na si Arisa. Hindi ko alam, dati ay hindi gaanong sabik si Arisa na alamin kung sino ang kanyang biological parents. 2 beses na lang siyang nagtanong pag-unawa sa sitwasyon. Kung mahal siya ng ibang tao, hindi rin ito huli na siya sa pagkikita nila sa kanila. Pero kung iniwan lang niya ito, hindi niya ito abala sa pagkilala sa kanila. Mas maganda kung hindi sila mag-abala sa isa't isa. Alam mo, ang taong binanggit ni Chief Zabel ay maaaring maging iyong biological na ina, Arisa. Boss Zabel, nasa iyo pa ba yung picture ng si Lucinda? Maaari mo bang ipakita ito sa amin? Ewan ko ba kung kamukha niya si Arisa? Tumalikod si Sean, nakasandal sa likod ng kanyang upuan habang tinatanong niya si Lucian. Ang pagkakaroon ng dagdag na pahiwatig ay palaging kapakipakinabang kahit na ito ay lumiliko out maging walang kabuluhan. Ibinaling din ni Arisa ang kanyang tingin kay Lucian, na nagtataka kung ano ang kanyang parang ganon. Sandali lang. Inilabas ni Lucian ang kanyang telepono at nagsimulang mag-scroll sa pamamagitan nito. Inilagay niya ang larawan sa kanyang gallery. Nang makita niya ito, iniabot muna niya ang telepono kay Sean. Kinuha ni Sean ang kanyang cellphone at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla nang makita niya ang larawan. Oh my God, parang magkahawig sila. Tiningnan niya ang larawan at pagkatapos ay napatingin siya kay Arisa. Habang tumitingin siya, mas iniisip niya na magkahawig sila isa't isa. Para bang sila ay inukit mula sa iisang halma. Sa sobrang pagkamausisa, sumandal si Arisa, at iniabot ni Sean ang tumawag sa kanya. Tingnan mo, Arisa, hindi ba't marami siyang kamukha mo? Hindi katakataka na Chief, tanong ni Zabel. Ito ang larawan na kuha noong panahon ng kanilang mga estudyante. Dapat itong maging isang larawan sina Lucian at Lucinda mula sa kanilang mga taon sa universidad. Maganda ang relasyon ng dalawa. Nakasandal sila sa isa't isa, nakaupo sa damo. Si Lucinda ay nakangiti ng maliwanag sa camera, habang si Lucian ay nakatitig sa kanya. Tinanong pa ni Arisa kung siya ba ang nasa larawan, dahil magkamukha sila. Kinuha ito noong nasa universidad kami. Napakalapit namin noon, ngunit nang umalis siya, nawalan kami ng kontak. Sinulyapan sila ni Lucian habang binanggit niya ang nakaraan. Hindi niya sinabi sa kanila kung bakit umalis si Lucinda. Iyon ang kanyang pribadong gawain. Nang marinig na hindi maabot si Lucinda, napabuntong hininga si Sean. Kabanata 1679. Kung maaari naming makipag-ugnay sa kanya, madali naming maisasagawa ang isang DNA pagsubok. Sa kasamaang palad, nawala siya. Bakit siya umalis? Medyo nagtataka si Sean, nadama na ito hindi kasing simple ng tila. Maaari bang sila ay isang beses na magkasama, nagkaroon ng isang pag-aaway, at mula noon, sila ay ganap na pinutol ang pakikipag-ugnay sa bawat isa. Hindi katakataka na ganito ang naisip ni Sean. Pagkatapos ng lahat, sa larawan, ang paraan ng pagtingin ni Lucian kay Lucinda ay masyadong banayad. Talagang mahirap paniwalaan na si Lucian ay may ganoong kabataan na nakaraan. Kinuha ni Lucian ang kanyang telepono, at muling sinulyapan ang taong nasa larawan, iyon ang kanyang pribadong bagay. Hindi ko ito sasalitain. Ang casual na pagtalakay sa mga pribadong bagay ng ibang tao nang walang kanilang pahintulot ay hindi etikal. Bahagyang tumango si Sean, sinulyapan si Lucian, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin kay Arisa. Arisa, hindi ba siya madalas nakahawig mo? Ginagawa niya. Tumango si Arisa, nakaramdam ng pamilyar habang tinitingnan niya ang taong nasa larawan. Marahil ito ay dahil sa kanilang pagkakatulad. Nang una kitang makita sa tirahan ni Hoffman, akala ko ikaw ay kanyang anak na babae. Natawa si Lucian, medyo nadismaya ngayon na alam niya kung hindi man. Hindi rin ito eksaktong malinaw, ngunit kung si Isa ay tunay na anak ni Lucinda anak na babae, kung gayon siya rin. Nang maisip ito, tumigil si Lucian. Isang alon ng damdamin ang pumupukaw sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sa tirahan ng Hoffman, tinanong din ako ni Jeremiah kung sino ang aking ina. Kilala rin ba niya si Lucinda? Nagtataka na tanong ni Arisa, hindi sigurado sa kanilang relasyon.
Sinulyapan siya ni Lucian, ayaw niyang banggitin si Jeremiah. Kung ito ay hindi dahil kay Jeremiah, hindi siya pinansin ni Lucinda ng lubusan. Gayunman, nang tanungin ni Arisa, hindi niya maiwasang banggitin ito. Lahat kami ay mga kaklase. Si Lucinda at ako ay nasa parehong klase, habang si Jeremiah ay nasa isa pa, ipinaliwanag ni Lucian ang kanilang relasyon. Kilala ni Lucian at Lucinda ang isa't isa bago sila nag-aral sa universidad, at sa oras na iyon, si Jeremiah ay hindi gaanong malapit kay Lucinda. Siya at si Lucinda ay hindi mapaghihiwalay, na naging matalik na magkaibigan na lumaki ng magkasama mula pagkabata. Lahat sila ay lumaki sa isang malaking patio. Hindi kayo mag-asawa, di ba? Nag-away ba kayong dalawa at pagkatapos ay siya naglakad lang palayo? Biglang nagtanong si Kingsley, na namamahala sa pagmamaneho, na naging dahilan para magulat si Lucian. Anong kalokohan ang tinutukoy mo? Napatingin si Lucian sa likod ng ulo ni Kingsley. Karaniwan ay ganoon ang kaso. Kung hindi, bakit siya napunta ng napakaraming taon nang hindi ka nakikipag-ugnayan? Nawala ng salita si Lucian. Sa katunayan, ito ay gayon. Gayunman, nanatiling tahimik siya, at ang kanilang mga palagay ay puro haka-haka. Chief Zabel, si Miss Louet ba ang iyong unang pag-ibig? Hindi mapigilan ni Sean na magtanong ng mausisa nang makita ang larawan at marinig ang mga salita ni Kingsley. Sinulyapan ni Arisa si Lucian, hindi maipaliwanag na inihambing ang kanyang sariling hitsura sa kanya, ngunit wala siyang nakitang bakas ng pagkakatulad. Si Lucian ay medyo matigas. Napagtanto ang kanyang sariling mga kilos, si Arisa ay namangha. Hindi man lang siya sigurado kung si Lucinda ang kanyang biological na ina, ngunit naroon siya, na wala sa kanyang mga ligaw na iniisip. Sige na, tumigil ka na sa pag-aaway natin. Sinagot ni Lucian, ang kanyang medyo namumula ang mga tainga. Ibinahagi ni Sean ang isang sulyap at ngiti kay Kingsley, na nadama na napahiya si Lucian. Akala ko si Mrs. Zabel lang ang nakukuha mo, pero mukhang may isa ka pa. Huwag kang mahiya, at sabihin mo sa amin ang tungkol dito. Hindi namin gagawin tatol to Mrs. Zabel, panunokso ni Kingsley kay Lucian na may isang mapaglarong ngiti. Kayong mga maliliit na rascals. Hindi ako natatakot sa pag-aaway mo. Alam ba niya ang relasyon namin? Napabuntong hininga si Lucian, hindi kas-iya siya ang kanilang pagkamausisa. Ilang taon na ang lumipas at wala pa ring balita mula kay Lucinda. Maaari ba itong maging? Noong nakaraan, ang komunikasyon ay hindi kasing unlad ng ngayon. Sa panahon ngayon, madali nang makahanap ng tao. Sinubukan namin ang lahat ng uri ng mga pamamaraan, ngunit hindi namin magawa hanapin siya. Kapag wala na ang isang tao, hindi na sila matatagpuan. Inusig ba siya matapos siyang mawala? Sa pag-iisip lamang ng posibilidad na ito ay nagpasakit sa puso ni Lucian. Dati-rati ay matalik kaming magkaibigan. Kabanata 1680. Naramdaman ni Arisa na tila nanlalamig ang lid na ito. Hindi niya alam kung nasaan si Lucinda sa ngayon, hindi na siya nag-iisa kung buhay pa ba siya o patay na. Ito ang dahilan ng imbestigasyon kahit na mas mahirap. Ang kanyang biological parents ay makakamit lamang sa pamamagitan ng kanyang mga magulang sa totoo lang, hindi naman siguro si Lucinda ang kanyang ina. Hindi niya akalain na ang kanyang mga magulang ay maaaring maging isang individual tulad ng pambihirang marangal na katayuan. Sa mga sandaling iyon ay nakarating na sila sa ospital. Tumigil sina Sean at Kingsley pag-aalala kay Lucian para sa chismis. Nagmamadali silang bisitahin si Darius. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Arisa, sinabi ni Gavin na dapat ay dumating sa lalong madaling panahon. Ang mga bata ay paminsan-minsan ay tumatakbo sa pintuan upang sumilip, nakakatawa sina Darius, William, at Edwin ay walang katapusan sa kanilang mga kalokohan. Tumigil ka na sa pagtakbo. Baka hindi na sila makarating dito sa lalong madaling panahon, Darius sabi niya, pinagmamasdan sila. Hindi niya alintana ang kanilang ingay, sa katunayan, natagpuan niya ito ng lubos na kakaaliw. Hindi mo alam, baka nasa ospital na si Mommy. Nakangiti na sagot ni Oliver habang tinitingnan niya ang pinto. Sa pagkakataong ito, siya na talaga nakita ko sila. Nakita niya si Arisa at ang iba pang palabas ng elevator. Si Mommy dito, siya ang unang nagmamadaling lumapit kay Arisa. Gavin, Timothy, Zachary, Jasper, dali-daling umalis na rin si Jessie sa kwarto. Nang makita ni Arisa na talagang pagdating nila, lahat sila ay tumakbo papunta sa kanya. Mommy, tuwang-tuwa nilang bulalas, nang makita ang kanilang kaguluhan, natawa si Arisa. Hinay-hinay lang, o ikaw ay trip over. Hehe, Mommy, hindi tayo babagsak.
sabi ni Jasper, na tumawa ng walang kasalanan at kaibig-ibig. Mami, matagal ka na naming hinihintay. Hindi naman ganoon katagal, kaagad pagkatapos kong tawagan si Gavin, kinuha ko lang ang ilang minuto na lang at ilang minuto na lang ay nakarating na kami dito, sagot ni Arisa na may ngumiti siya habang nakatingin sa kanyang mga maliliit na mata habang nakatingin sa kanya at iba. Bumalik siya kagabi nang hindi nakita ang apat sa kanila. Puntahan natin si Lolo. Sige, Mami, naghihintay din sa iyo si Lolo. Masaya siya dahil alam niya darating ka. Nag-uusap ang mga bata sa tuwa. Habang nakangiti sa kanyang mga mata, pinagmasdan ni Lucian ang mga bata na nakapalibot kay Arisa. Ito ay lubos na isang masiglang eksena. Nakita niya sina Gavin at Zachary, pero hindi niya nakita ang isa pa apat. Nang makita niyang magkasama silang dalawa, hindi niya maalis ang kanyang paningin sa kanila. Napakaganda nila, lahat sila ay mukhang eksaktong pareho. Napakaswerte ni Benjamin. Nang mapansin niya ang kanyang tingin, binati ni Gavin si Lucian, "Hello, old Mr. Zabel." Kumusta? Hindi makilala ni Lucian kung sino siya sa anim. Bukod mula sa isang babae, ang lima pa ay lubos na nalilito sa kanya. Kumusta, old Mr. Zabel? Kasama rin ang lima sa pagpasok ni Gavin, batiin mo si Lucian. Kamusta doon? Sinalubong sila ni Lucian na may nakangiting-ngiti. Lahat kayo ay tumingin kaya magkatulad. Mahirap kayong maghiwalay. Ang una ay si Gavin, na sinundan ni na Timothy, Zachary, Oliver, at Jasper. Ang bunso ay isang babae, si Jessie. Ipinakilala ni Arisa ang kanyang anim na anak kay Lucian na nakangiti. Imposibleng makilala ang anim sa unang pagkikita. Napatingin si Lucian sa mga maliliit na bata, pilit na sinusubukang makilala ang kanilang mga banayad na pagkakaiba, ngunit ito ay lubos na mahirap. Sa bandang huli, naaalala lang niya ang mga pangalan nila. Okay lang sa akin kung hindi mo kami kilalanin, old Mr. Zabel. Pagkatapos gumugol ng mas maraming oras sa amin. Magagawa mo, sabi ni Zachary na nakangiti. Hinaplos ni Lucian ang kanyang ulo, naaalala kung sino siya nang ipakilala si Arisa siya. Ikaw si Zachary, di ba? Kasama mo si Gavin kahapon. Na napakalakas ng loob mo. Salamat sa papuri, old Mr. Zabel. Sabi ni Zachary, na nag-uumapo na may kagalakan. Natawa si Lucian na nakikipag-usap sa mga bata habang pumasok siya sa ward. Nang makita si Darius, mabilis na lumapit si Lucian para batiin siya. Commander Graham,